Hi kids! Hi, Eric! Kamusta? Marami ba kayong homework ngayon? Medyo po Kuya Eric eh. Ako naman po, Kuya Eric, nagre-review po ako para sa exam namin next week. Mabuti yan. Huwag niyong pababayaan ang pag-aaral niyo, ha? Opo, Kuya Eric! Teka, MJ, bakit nakakunit yung noo mo? Mahirap ba yung assignment mo? Sakto naman po sa topic natin ngayon tungkol sa environment, pero mukhang di pa po natin napag-aaralan yung mga tanong na to. Ganon? Bakit? Ano bang tanong dyan? Kung ano po ang goal ng Philippine Environment Month? Mukhang mahirap nga Actually, di ko rin alam masagot eh. Pero ang sigurado dyan, para sa ikabubuti ng lahat, ang layunin ng selebrasyon ng Philippine Environment Month. Alam nyo kids, ang mga celebrations natin dito, maging sa buong mundo ay laging may mahalagang goal o layunin. At ito nga ay siguradong makabubuti para sa atin. Kaya lagi nating ipakita ang suporta, maging kaisa tayo sa mga ganoong proyekto. Kaya kung ang lahat ay makikikooperate, ay nako, napakagandang tignan nun mga bata. Ito, basahin natin ang sinasabi sa Aklat ng Awit, 133:1. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Kaya tumulong tayo para makasali ang iba, ha? Opo, Kuya Eric! At yan ating verse of the day. Sabay natin alamin ang totoo, ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Mapalad nga naman ang bumabasa, katwiran ng Ama ay mauunawa. Kaya't buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. Teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakaran. Sa KNC Show, teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Alamin natin ngayon kids ang sagot sa assignment ni MJ. Kung ano ba ang goal o layunin ng selebrasyon ng Philippine Environment Month at kung ano rin ba ang pwede nyong maitulong. Abangan yan sa pagbabalik ng KNC Show! I'm Sid Kapulin reporting news from around the world. The month-long celebration of the Philippine Environment Month kicked off last June 5, 2017 through a series of exhibits which were featured at the DENR Central Office grounds in Quezon City. Various activities led by DENR's Environmental Management Bureau or EMB were held, supported, and attended by other environmental agencies and NGOs. Upcoming activities such as the National Water Quality Management Area Conference
on June 21st, Simultaneous Cleanup Day on June 24th, Annual Clean Air Forum on June 22 to 23, a fair with nature to be held on June 23rd, among others, are to look forward to this month of the celebration. At the Affair with Nature to be held at the UP Diliman Sunken Garden, the activity will feature environmental exhibits, symbolic human leaf formation, a free concert, as well as the awarding of the winners of the infographics for the Environment Design Contest. Until next time, I'm Sid Kapulong reporting news from around the world. Hi kids! Alam niyo ba na ang empty candy canister ay pwedeng gawing isang sharpener? Oo mga bata, kaya huwag niyo munang itapon ang lalagyan niyo ng candy dahil makakagawa na naman tayo ng bagong gamit na mapapakinabangan pa natin. Kaya ihanda ng mga kailangan at samahan niyo akong gumawa. Nandito ang mga kailangan nating materials. Old sharpener, empty candy canister, glue gun, marker, paint, cutter, at scissors. Makinig at manood mabuti. At kung handa na ang mga gamit, magsimula na tayo. Una, butasan ang ilalim ng empty candy canister gamit ang cutter o anumang matigas na bagay. O kids, mag-ingat sa paggamit ng cutter ha. Magpatulong sa mas nakatatanda sa atin. Gumawa tayo ng butas na kakasya ang pantasang ilalagay natin. Ilagay na sa butas ang pantasa at lagyan ito ng hot glue para hindi matanggal. Kids, mag-ingat sa paggamit ng glue gun ha. Magpatulong sa mas nakatatanda sa atin. Siguro yung matibay ang pagkakalagay sa pantasa. Kulayan ang canister gamit ang paint. Maaari na nating lagyan ng design gamit ang iba't ibang kulay ng paint. Maaari na natin itong sulatan. Madali lang gawin, di ba? Mula sa candy canister, may sharpener na tayo. Huwag magsawang mag-recycle mga bata dahil tayo din ang makikinabang sa uli. Maraming pa tayong gagawing art project, kids. Kaya muli tayong makita-kita kung loloobin ng Diyos at sinayin natin ang ating kaalaman dito lang sa Kids Craft. Magandang araw po, Tita Tina. Magandang araw din sa'yo, Bensi. Ano po ang goal ng Philippine Environment Month celebration? Pinaka-goal nito, gaya ng sinabi ko, kasi nga ang tema natin ay connecting people with nature, pumunta kami dun sa UP Sunken Garden para talaga maging malapit tayo sa nature. Siyempre, ang pinaka-goal talaga nito, as every other celebration, maging aware ang mga kabataan on environmental issues and concern. Ginawa namin ng isang concert dahil alam namin ang mga bata gusto nila yung masasaya. Pero at the same time, ang gusto namin pagkatapos ng concert na to, yung kabataan marirealize nila na hindi lang pala puro kasiyahan ang environment, no? Masaya ka at the same time natututo ka. Through the human leaf formation, inaasahan namin na makreate yung awareness sa mga kabataan na mapahalagaan ng nature. Kasi yung UP Sunken Garden, malapit siya sa nature. Ano po ang pwede naming maitulong sa selebrasyong ito? Maraming dapat matutulong ang mga kabataan sa selebrasyong ito. Kung sa akin nga, kung tatanungin mo, hindi ka lang dapat tumutulong sa environment tuwing June, no? Dapat buong taon tutulong kayo. Yun lang pagsimpleng pagpatay mo ng ilaw sa bahay ninyo, yun lang pagsimpleng pagtapon mo ng basura sa tamang lugar, yun. Talagang yun, malaking tulong yun para sa environment natin. Kasi kung itatapon mo lang kung saan-saan yan, pupunta yan sa ilog, dudumi. Bilang kabataan yun na talagang number one sa eskwelahan mo. Pag may candy ka, lagay mo lang sa bulsa mo, huwag mo itapon dyan. Yun, isang simpleng bagay na maitutulong mo talaga sa environment natin.
nasagot na po yung tanong ko, Kuya Eric. Napakaganda po pala ng layunin ng Philippine Environment Month para sa atin at maging sa ating kalikasan. Oo, lalo na ngayong marami ng polusyon sa kapaligiran natin na sumisira sa ating kalikasan. At ang maganda pa nito, kahit bata pa tayo, ay may maitutulong tayo sa selebrasyong ito. Buti na sagot na assignment mo, MJ, ano? At dahil malaki ang maitutulong ninyo ng mga kabataan sa pagdiriwang na ito, ay mas maganda pangunahan ninyo dito sa KNC Show na magpakita ng mabuting halimbawa sa isang malinis na kapaligiran. Okay ba sa inyo yan? Opo, Eric. Very good. At ngayon, punta na tayo sa ating Bible story. Noong nakaraan ay natunghayan natin ang pagkuha ng 12 bato ng mga anak ni Israel sa gitna ng Hordan. Ang bato po na yon ay pinakatanda sa gitna ng mga anak ni Israel. At nagsisilbi pong pinakaalaala sa mga anak nila na talagang nahawi po ang tubig sa Hordan sa harap po ng Kabanang-Tipan nang dumaan po sila doon. Tama kayo mga bata. At sa pagpatuloy ng ating kwento, pagkatapos na makatawid ang mga anak ni Israel sa Hordan, ito naman ang sumunod na nangyari sa aklat ng Josue 4:11 hanggang 24. At nangyari, nang makatawid na lubos sa Hordan ang buong bansa, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na nagsasabi, "Kumuha ka ng 12 lalaki sa bayan, na isa sa bawat lipi, at iutos ninyo sa kanila, na sabihin, kumuha kayo mula rito sa gitna ng Hordan, mula sa dakong tinatayo ang matatag ng mga paa ng mga saserdote, ng 12 bato, at dalhin ninyo at ilapag ninyo sa tig-ilang dako na inyong tutuluyan sa gabing ito." Nang magkagayoy, tinawag ni Josue ang 12 lalaki na kanyang inihanda sa mga anak ni Israel, na isang lalaki sa bawat lipi. At sinabi ni Josue sa kanila, "Dumaan kayo sa harap ng kaba ng Panginoon ninyong Diyos sa gitna ng Hordan, at pasanin ng bawat isa sa inyo ang isang bato sa kaniyang balikat, ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel, upang ito'y maging pinakatanda sa gitna ninyo, na pagka itinanong ng inyong mga anak sa panahong darating, na sasabihin, anong kahulugan sa inyo ng mga batong ito? At inyo ngang sasabihin sa kanila, sapagkat ang tubig ng Hordan ay nahawi sa harap ng Kabanang-Tipan ng Panginoon. Nang magdaan yaon sa Hordan, ay nahawi ang tubig sa Hordan, at ang mga batong ito ay magiging pinakaalaala sa mga anak ni Israel magpakailanman." At ginawang gayon ng mga anak ni Israel, gaya ng iniutos ni Josue. At pumasa ng 12 bato mula sa gitna ng Hordan, gaya ng sinalita ng Panginoon kay Josue, ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. At kanilang dinala sa dakong kanilang tutuluyan, at inilapag doon. At si Josue ay nagpabunton ng 12 bato sa gitna ng Hordan, sa dakong tinayuan ng mga saserdote na nagdadala ng Kabanang-Tipan, at nangandoon hanggang sa araw na ito, sapagkat ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ay tumayo sa gitna ng Hordan hanggang sa natapos ang bawat bagay na iniutos ng Panginoon kay Josue na salitain sa bayan, ayon sa buong iniutos ni Moises kay Josue. At ang bayan ay nagmadali at tumawid. Umapaw po pala uli sa pampang ang tubig ng Hordan pagkatapos po na umahon ang mga saserdoteng nagdadala ng Kabanang-Tipan. Nangyari po yun nung may apak ng mga saserdote ang talampakan ng kanilang paa sa tuyong lupa. Nakakabilib ba, no? Siyempre, kasama nila yung Diyos eh. Teka, Kuya Eric, naalala ko lang po. Ano po ba nangyari sa bayan ng Jericho na pinapuntahan po ni Josue sa mga espiya niya? Yan naman ang tutuklasin natin sa susunod kung loloobin ng Panginoon. Kaya huwag kayong liliban sa panonood ng Bible story.
Full support tayo, kids, sa mabuting layunin ng Philippine Environment Month celebration. Dahil mas marami tayong matatapos kung sama-sama tayong gagawa para sa ikabubuti ng ating kapaligiran. At sa pakikiisa natin sa layunin ng selebrasyong ito, laging tandaan ang sinasabi ng Biblia sa aklat ng 1 Korinto 16:14. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Kids, alam nyo ba kung ano ang dahilan ng pagkasira ng ating kapaligiran? Mahalagang malaman natin ito dahil baka isa tayo sa nakakasira sa ating kalikasan. At ano naman kaya ang magiging resulta kung hahayaan nating masira ang ating kalikasan? Yan ang ating aalamin sa susunod kung lalabi ng Diyos. Lunti ang kapaligiran, okay gandang pagmasdan. Sariwang hangin na malalanghap, sa buhay natin walang kasing sarap. Mga burol at kabundukan, maraming puno at halaman, sa pagsabay sa kaunlaran, sana ay pangalagaan. Ang kalikasan ating ingatan, biyaya ng ating Diyos. Panatilihan ang kalinisan at pagyamaning lubos. Sa dagat ay maraming yaman, sa mga tao'y kabuhayan. Bawat isa kung mag-iisip lang, pagkasira ay di papayagan. Ang kalikasan ating ingatan, biyaya ng ating Diyos. Panatilihan ang kalinisan at pagyamaning lubos. At pagyamaning lubos. Maganda ang kinabukasan natin. Ang kalikasan ating ingatan, biyaya ng ating Diyos. Panatilihan ang kalinisan at pagyamaning lubos. Ang kalikasan ating ingatan, biyaya ng ating Diyos. Panatilihan ang kalinisan at pagyamaning lubos. At pagyamaning lubos. Biyaya ng ating Diyos. Biyaya ng ating Diyos. Hanggang dito muna mga bata. Sa susunod, kung loloobin ng Panginoon, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show. Noticias while we grow.